Mm. At yun na nga ang isang problema natin kasi ito. Ayun nga medyo nagkaroon na naman kami ng konting problema kanina. Gawa ng siyempre nag-aano kami, ano to taped as live. Oo. Para siyang live stream pero inano lang namin, tape siya. So kung paano namin yan walang patalastas yan dire-diretso. So syempre busy tayo, focus tayo. Kaya lang paano ka naman makakapag-focus kung ganito ang titig sa'yo ng isa sa pinakamagandang opisyal, kung hindi man isa sa pinakamaganda, at least yung pinakamagandang vice presidente sa buong mundo. Ganyan ba naman tumingin sa'yo? Oo, kaya sabi ko, ayan, pinaalis ko na naman tuloy yung mga tao. Sabi ko, wait, umalis muna kayo. Sabi ko, mag-uusap lang kami. So sinabihan ko na naman tuloy yung ating pinakamamahal na vice presidente na, ma'am, pwede wag mo ako masyadong tinititigan ng ganyan. Kasi sabi ko, nandito lang ako para magtrabaho. Ayaw kong samahan ng pleasure or leisure yung trabaho. So kung pwede lang, ma'am, medyo kalma ka lang. Alam ko na medyo mabango ako ngayon. Nagbihis ako na maganda. Pero hindi ibig sabihin na nagpapapogi ako sa'yo. Nagbihis ako ng maganda kasi nirerespeto kita dahil kayo magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Oo, anong ha? So sabi ko sa kanya, ma'am, pwede wag nyo akong tingnan ng ganyan kasi hindi ako makapokus parang hindi ka naman nakikinig sa akin May tinatanong ako, yung tingin mo sa akin parang kang si Bong Suntay pero hindi ako na-offend. Hindi ako na-offend Hindi ako katulad nung iba na na-offend sila. Hindi ko alam kung anong ini-imagine ni BP Sara dito. Hindi ako na-offend. Hindi naman kasi ako snowflake so pero kinausap ko siya na matino. Sabi ko, ma'am, kung ano man yung iniisip mo, sarilinin mo na lang muna yan. Tayo rito, nagtatrabaho tayo rito, nandito tayo para sagutin mo yung mga may init na issue na nagaganap sa bayang Pilipinas. At hindi tayo nandito para magligawan dalawa. Well, ayun, medyo sumama na naman syempre ang loob ni BP. Tao lang yan. Syempre kung, di ba, hindi mo rin naman siya masisisi. Ganito ba naman yung itsura nung humarap sa kanya. Salamat kay Miguel Baker. Dahil inaayos ni Miguel Baker ang ating itsura. Kaya siguro nagkaganyan si BP. Pero yun, nagkausap naman kami matino. Sabi niya, sorry boss Dada. Sorry boss Dada kasi alam mo naman, hindi ka naman kapangitan. Kaya medyo pero sige, pipigilan ko sarili ko. At syempre, kwento ko yan, channel ko to, I'll stick to my kwento. Bahala kayo sa buhay ninyo, pero ang ganda-ganda talaga ni BP Sara natin. Imaginein mo kung ikaw yung nandiyan sa kinauupuan ko, tapos ganito ang titig sa'yo ni BP Sara natin, parang sabi ko nga sa'yo, nung tinititigan niya ako na ganyan, hindi ko na maibukas yung bibig ko kasi baka mamaya may tinga ako, makita niya Kasi parang nakaano talaga siya nakatiti. Hindi ko alam kung meron, gusto kong ganunin yung mukha ko, meron ba akong sulat sa mukha? Baka may tigidig ako pero very down to earth at talagang sobrang gaan na kasama. Hindi ako makapaniwala na ganito yung magiging presidente natin, hindi mayabang, hindi kupal, hindi maangas. I mean, pakikitunguhan ka talaga ng maayos. Tsaka nakikita mo siya pag may lumalapit sa kanya at kumakausap sa kanya, hindi siya plastic o talagang niya, ipapakita niya, kung kakausapin ka talaga niya, hindi siya suplada. Intimidating si VP Sara pero talagang very approachable. Kaya ideal talaga ito pag ito naging presidente ng Pilipinas. Talagang lahat ng problema natin susolusyonan nito. Kasi kahit maliit na bagay para sa kanya, pagka itinanong mo sa kanya, kapag ka problema mo, tutulungan kanyang solusyonan. Pakahusay. So, again, maraming salamat sa opportunity. Thank you dahil napili ninyo ang Banateros and gagalingan pa natin at nagbubunga kahit papaano yung mga katarantaduhan natin dito. Sabi nga niya, marami daw nagkagusto or maraming positive na reviews doon sa huli nating interview.
Kaya nga sabi niya na it's about time, sinisira nila yung reputasyon ko, I need to fight back and I need to answer sa mga negative na mga pinagsasabi nila sa akin. Pero syempre, step by step, one topic at a time, dahil sa sobrang dami ng mga issues ng bayan and sobrang dami rin ng mga ibinabato sa kanya, hindi natin yun kayang i-discuss ng isang session. So kada linggo, kada session, meron siyang mga sasagutin na mga importanteng mga issues sa bayan natin Pilipinas. Ayan na nga. At syempre, magbabalita tayo. Hindi naman pwedeng hindi tayo magbabalita, mga bossing. Ito na, napag-usapan din namin itong tolongges na ito, na si Sonny Trillanes. Napag-usapan namin kanina, panoorin nyo bukas kung ano. Bibigyan ko pa pala kayo, hindi pakitaan ko pa kayo ng isa pang teaser. Ito pakinggan nyo. Nag-trending sa social media. First time lang nakita ng emotional sa Davao nung nakaraang speech. Oo. Naging emotional ako kasi kung makikita... Ayan, diba? Yan yung tawag dito, behind the scenes. So, syempre, sasabihin ko kayo para manood kayo lahat bukas. Mag-follow kayo doon sa ibalik ang Tapang at Palasakit Facebook page and YouTube channel. Syempre, i-upload din natin yan dito sa channel natin, dito sa Boss Dada 2.0 at saka dito sa channel natin, and mag-upload din tayo ng mga maiikling videos per topic dito sa sa napakahusay na interview na ito. Abangan niyo yan. Sige na, magbalita na tayo. Ito, si Tililing. Si Tililing. Si Tililing na ang pinakasinungaling na tao sa Pilipinas. Si Tililing na pinakamarites. Si Tililing na talunan. Si Tililing na hindi na makakabalik sa gobyerno kailanman. Nagreklamo doon sa 18 bagmen. 18 bagmen ni Zaldico na nagdi-deliver ng pera sa kanya, di umano, at sa mga congressman na mga kawatan. At syempre, sa kung kani-kanino pa, so nagsampa siya ng demanda. Bakit? Ba't ikaw, ang hilig-hilig mo manira, lahat na lang sinisiraan mo, hindi ka naman dinidemanda. Pero bakit dito, nagdidemanda ka? Ba't ganun? Napaka-unfair mo naman. Ang hilig-hilig mo manira ng kapwa mo tapos magdidemanda ka. Samantalang ikaw, lahat ng tao sa paligid mo, lahat na lang ng mga nakadikit sa Duterte, kung ano-ano masasamang pinagsasabi mo, napakarami ng kasalanan mo sa bayang Pilipinas, pagtatraidor mo, wala namang didemanda sa'yo. Walang nagdidemanda sa'yo kasi wala kang kwentang tao Kaya wala nagdidemanda sa'yo kasi wala namang may pakialam sa'yo. Lahat naman ng tao busit sa'yo. So bakit mag-aaksaya pa sila ng panahon sa'yo? Pero sabi nga nila, kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, ibig sabihin, balat sibuyas ka. Ba't balat sibuyas ka? Kapal-kapal ng mukha mo. Kapal-kapal ng balat mo manira ng bayang Pilipinas. Tapos, pagka may kina-counter ka, merong mga iskandalo na idinidikit sa'yo, magdidemanda ka kagad. Bakla ka ba? Panoorin natin itong pagsasampa niya ng kaso. Reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating... Reklamong perjury, napakasinungaling mo. Kung meron sinungaling dito, ikaw yun, Trillanes. Pantakay mo nung unang tinanong sa iyo to, galit na galit ka. Sabi mo hindi nangyari yan, walang nangyaring ganyan. Tapos binisto ka ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kasama ka daw, pumunta ka sa bahay niya, kasama yung mga taga-ICC. Dinidinay mo nung una, tapos biglang inamin mo rin na totoo. Na naghatid ka, ikaw mismo nagsabi, nag-supply ka ng mga testigo sa ICC. Ano yan? Broker ka ng mga testigo? Agent ka? Agent yarn? So ano yun? May ahensya ka ng mga testigo na ipinipresenta mo sa mga taga-ICC? Masama yun. Unang-una sa lahat, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, may korte naman tayo rito. Meron ka palang mga ebidensya, meron ka palang mga tao, testigo na pwede mong gamitin para sa kaso ni Pangulong Duterte. Ba't hindi mo dito final? At saka, bakit? Di ba? Hindi naman dito korte mo Ang korte mo yung ICC. Dapat yung fina-file mo ngayon sa korte o sa DOJ na kaso sa mga sundalo, dapat i-file mo dun sa ICC dahil hindi mo naman kinikilala ang korte natin, di ba? Kasi kung kinikilala mo korte natin, sana dito mo dinimanda si Pangulong Duterte.
doon mo dinimanda eh. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa korte natin. Mo ko ba't sa mga korte na ito? Alam niyo, kayong mga, kung saan man korte na lumalapit ito sa tuwing magsasampa ng demanda, dapat yun ang sasabihin nyo eh. Wait, wag ka dito magdemanda. Ang tanong nyo pala muna, ba't ka nagdidemanda? Kasi siniraan ako ni ganito, siniraan ako na ganyan. Bakit ka sa amin nagdidemanda? O sasabihin niya, kanino pa ba? Saka nyo ngayon sagutin. Yun naman pala eh. Pagka may reklamo ka, sa amin ka magdidemanda. Bakit yung kay Pangulong Duterte, dinimanda nyo sa ibang bansa? Sabi mo, wala kang choice. Kami naman pala yung lalapitan mo kapag meron kang mga reklamo. Bakit yung kay Pangulong Duterte, hindi mo dito nireklamo sa amin? Bakit sa ibang bansa? Dapat ganunin nyo yan eh. Tapos ibalik mo, yan na yung yung reklamo mo. Dali mo yan doon sa ICC, punta ka sa Hague, mamasahe ka. Doon ka magsampa ng demanda doon sa mga naninira sa'yo. Dapat ginaganon nyo yan eh. Di ba kung ako ang Department of Justice, mapapahiya ako eh. Di ba parang harap-harapan o parang niloloko nila yung korte. Meron naman tayong kapasidad dito, gumagana naman ang justice system natin, working naman yung mga RTC, yung mga MTC, working naman yung Court of Appeals, working naman yung Supreme Court. Pero bakit hindi sila dito nagsasampa ng demanda as grave as yung demanda nila kay Pangulong Duterte? Bakit doon? Hindi ba? Sabi ko nga, yung pagtulong pa lang niya, kung totoo yan sinabi naman pala niya na totoo eh. Yung pagtulong pa lang niya diyan sa mga ICC prosecutors na yan, pagtataksil na yan sa bayang Pilipinas Oo, kahit na hindi siya nabigyan, halimbawa man hindi totoo na nabigyan siya ng pera nitong mga sundalo na ito na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Let's say, hindi siya nabigyan ng pera. Pero yung fact na ikaw ang tumulong sa kanila para ang isang kalahi mo tumulong sa isang korte na walang jurisdiction sa atin, hindi na tayo miyembro, tumulong ka, nag-supply ka ng mga tao, ebidensya para magkaroon sila ng matibay na kaso para sa isang kababayan mo, yan ang matinding pagtataksil sa bayan, kapal ng mukha, no? Ikaw na yung taksil sa bayan, ikaw pa yung nagdidemanda dahil nasaktan ka sa mga batiko sa'yo. Nasaktan ka sa mga sumbong sa'yo. Baka naman pati ako, demanda mo nagre-react lang tayo dito sa na ito Kayo talaga mga taga-gobyerno. Sabi nga, di ba pag kayo mga taga-gobyerno, dapat hindi kayo hindi kayo balat sibuyas. Hindi na nga pala taga-gobyerno ito. Natalo nga pala sa Caloocan ito. Sige, ano pa? Dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes, inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jason Sa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes. Yun ang maganda dito sa pag-amin niya. At least inamin niya na nakikipag-coordinate talaga siya. And magagamit yun ni Attorney Kaufman doon sa The Hague. Hindi niya na ito mai-deny. Kasi inamin niya na eh. So bahala na si Attorney Kaufman kung paano niya gagamitin itong pag-amin ni Sonny Trillanes na siya ay talagang nakipag-cooperate, coordinate sa mga ICC investigators na una niyang pinasinungalingan. Una niyang pinasinungalingan pero dahil inilaglag siya ni Boying, pinatotohanan niya na ngayon. Pero hindi daw siya nagtumanggap ng pera. Sige, maniniwala kami kahit na nagsinungaling ka dun sa isa kasi may kasabihan sila na pag nagsinungaling ka sa isang bagay, kasinungalingan na lahat ng mga sasabihin mo. So kung nagsinungaling ka, dininay mo yan nung una and then inamin mo eventually, so na ngayon na dinidinay mo yung tumanggap ka ng pera, pwedeng mag-assume ang tao na sinungaling ka nung una, pwedeng nagsisinungaling ka rin ngayon. Pero kanina, dun sa press conference ng mga Marines, di umano sinabi nung isang driver doon na naghatid siya ng pera sa Antipolo. Paano naman niya malalaman na taga-Antipolo to? Ang tanong, taga-Antipolo ka nga ba? Senator Sonny Trillanes. Kasi kung taga-Antipolo ka, bakit sa Caloocan ka tumatakbo na mayor?
Baka mamaya nagloloko tong ano na to nagloloko tong Marines na to na nagsabi na naghatid ng pera, sobre, folder, paper bag. Na dinatid sa Antipolo kasi paano sa Antipolo ka naghatid? Sa Caloocan to nakatira kasi sa Caloocan to tumakbong mayor So paano yun? Sa Antipolo ka nakatiran? Sa Caloocan ka tumakbo? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo ng buhay mo, Trillanes. Hindi talaga namin alam kung ano nang iisipin namin sa'yo. Kasi kung totoo yung sinasabi nung isang bagman na hinatiran ka sa Antipolo sa bahay mo daw, well, sa bagay, marami namang mga politiko na maraming bahay o baka yung original na address niya dyan sa Caloocan ayaw niyang doon mag-deliver sa kanya. I mean, hindi ko sinasabing deliver Assuming na totoo yung sinasabi ng Marines, pero palagay ko hindi kasi bakit ka sa Antipolo maghahatid? Dapat sa Caloocan ka maghatid kasi sa Caloocan nakatira to Na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng dating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din. Nauutal ka na. Di ba gawain mo yan, Trillanes? Anong pakiramdam nang sinisiraan ka? A taste of your own medicine. Sabi nga, how bitter is it? Gaano kapait yung gamot na binibigay mo sa iba? Di ba? Ako naniniwala ako sa iyo Naniniwala ako sa iyo na inosente ka, naniniwala ako sa iyo na ginagawan ka lang ng istorya. Pero anong pakiramdam, Sunny Trillanes, na ikaw napakahilig mong gumawa ng istorya, napakahilig mong manira ng tao, lalo na kapag ka Duterte ang sisiraan mo, kung ano-anong istorya lumalabas sa bibig mo, kahit wala ka mang ebidensya, anong pakiramdam na ginagawa sa'yo? Di ba? Masakit ba? Mahapdi ba? Isipin mo, ilan ng tao yung ginanyan mo? Kung ano yung nararamdaman mong inis puot ngayon dahil ginagawan ka ng istorya, kung totoong gawa-gawa yung istorya na yan, di ba? Kung totoong ginagawan ka ng istorya, ano pa kiramdam nung ilang napakaraming mga tao na hinayop mo? Siguro naman magtatanda ka na, no? Trillanes, magtatanda ka naman na siguro, no? Para at least pinaparamdam na rin ng Panginoon sa'yo yung mga ginagawa mo. Siguro naman, Trillanes, wake up call na sa'yo to. Tigil mo na yung ginagawa mo. Umuhay ka na lang ng normal kasi. Pwede ka naman mamuhay ng simple na lang. Retired ka na. Wala ka na Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makakabalik hindi ka na makakabalik sa Senado. Kahit na anong posisyon sa gobyerno, walang nagtitiwala sa'yo. Ginagawa ka na ng payaso ng tao. Why not? Palagi ko marami ka naman ng pera. Mayaman ka naman. Baka may negosyo ka o baka may iba kang pinagkikitaan. Mukha ka ng mga artista. Di gawin mo, mamuhay ka na ng normal, magtarim ka ng kamote. O kaya mag-farm ka ng kangkong, ganun. Mag-alaga ka naman, para may magawa ka sa buhay mo, para hindi puro paninira sa kapwa mo ginagawa mo. Kaya maligo ka sa dagat araw-araw, gusto mo, lumubog ka, wag ka nang umahon, okay lang din. Kaya gusto mo, magpalipad ka aeroplano, tapos bayamong maubos yung gasolina niya ro sa itaas, ganyan. Kaya mag-alaga ka ng maraming kabayo. Kaya baka, mag-alaga ka ng maraming baka para maging busy ka, wala kang pestihin na tao. Lahat ng mga baka na yung paanakin mo, tapos kuhanan mo ng gatas. Kung gagawin mo yan, malaki may tutulong mo sa bayang Pilipinas. Kasi kapag nawala ka sa sirkulasyon, nanbaw na nahimik ka, tatahimik ang bayan simula nung lumabas ka, simula nung magdalo, lumabas ka, naging senador ka, simula nung nakilala ng taong Sunny Trillanes, puta nagka-peste-peste na Pilipinas kaya sir, kung ako sa'yo, uwi ka na lang, pahinga ka, bili ka ng tumba-tumba, yung upuan na gumagano hanggang mahilo ka. Ganun mo yung tumba-tumba hanggang sa magsuka ka. Pahinga ka na lang sir. Kung ako sa'yo, ganyan edad ko, i-enjoyin ko na lang buhay ko, life is short. Di natin alam kung huling tulog mo na ngayon, magigising ka pa ba bukas, kung ano ka ba, kung hanggang kailan ang buhay mo, hindi mo alam Ini-stress mo sarili mo, Trillanes. Ini-stress mo sarili mo sa mga pinaggagawa mo, hindi ka naman namamahalin ng tao. Bakit mo pa ba ginagawa kasi ito? Kasi usually, ginagawa mo to para may benefit ka O halimbawa, may mga tao na nakikisimpatya sa'yo, artista ka, meron kang followings, ganyan. Wala lahat ng tao gigil sa'yo Sa totoo lang. Baka pati mga kamag-anak mo, urat na sa pagmumukha mo kaya sabi ko nga, maikli na lang ang buhay, sinasayang mo pa sa ganyan. Ano ka na lang, pahinga ka. Alaga ka ng mga bibe, ganyan. Magpastol ka ng kambing. Daming pwedeng gawin sa mundo, Trillanes, tigilan mo na bayang Pilipinas. Sa mga investigador ng ICC to cast doubt dun sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko
na ito ay gagamitin ni Kaufman para Ayan, no? Puro kahinala eh. Puro kahinala, ang hilig mong manira sa camera, ang hilig mong manira sa media, ang hilig mong maglabas ng mga istorya, mag-fabricate ng mga istorya, tapos kapag ikaw yung ginawa ng istorya, magdidemanda ka. Tanginan yan. Sana sports ka din. Kung sports ka, kung ginagawa mo yung panghayop sa mga kapwa mo na mga politiko, sana kapag hinayop ka nila, ready ka na tanggapin yun. Hindi yung masyado kang tapang-tapangan ka, demanda ka naman ng demanda. Lahat na lang dinimanda mo, lahat na lang ng tao dinimanda mo. Kung matapang ka talaga, katulad ako, o mahilig akong magmambardagol dito, mahilig akong makipagmurahan dito sa YouTube, sa Facebook. Pag minura ako, binash ako, okay lang, ganun talaga. Nagmumura ka eh. Pag minura ka, okay lang din, ganun talaga. Nang bababoy ka, di pag binaboy ka din, ganun talaga. Ganun lang yun. Hindi ka dapat umiyak, hindi ka dapat magsumbong sa nanay mo, sa tatay mo. Ginagawa mo eh. So dapat kung ano yung ginagawa mo, kung pag ginawa sa'yo, tawanan mo lang. Gawain mo eh. Ang ina, sa lahat naman ng siga, sa lahat naman ng palaban, ito yung puta sumbungero. Walang yan to Trillanes, oh. Tanda-tandaan na eh, pakaiyakin pa. butahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman na Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman, Nico, para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide Nico at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano, Nico. Narito ang kanyang pahayag. Claro kami natin, hindi kami pro Duterte lahat, hindi kami pro BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla. Yan, isa rin sinungaling, si Boying. Inamin niya nung una, nakasama si Trillanes, kasama pa si Torre. Siya ang nagsabi nun ngayon, nung tinanong siya ulit ng media, Sir, sure ka ba na nakita mo si Trillanes? Hindi ko na matandaan. Natulog lang siya, hindi niya na matandaan. Nung una, ang lakas-lakas ng loob niya, sinasabi niya yung mga pangalan, si Torre, si Trillanes. Tapos nung natulog siya, paggising niya, tinanong siya ulit, hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes. Basta, nandoon daw yung mga taga-ICC. Putang ina, paano nalaman ng mga taga-ICC bahay mo? Ganun gano'n kasi nungaling tong mga to. Hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes basta nakita niya sa bahay niya yung dalawa. Ano yung sumulpot bigla-bigla? Putang ina, pinsan mo ba yan? Kamag-anak mo ba yan? Boyfriend ba ng anak mo yan? Para bigla sumulpot sa bahay mo ng unannounced? Siyempre, pag pumunta yan doon, may kasama yan. Putang ina, paano niya malalaman yung address mo? Kaya, paano sila magdadrive papunta ron? So may nagdrive sa kanila. Kung sabi na di nagdrive, naggrab. O putya, paano nila malalaman yung pin-location mo? Tangina naman, ginagawa niyo naman masyadong tanga Pilipino eh. Mababa na nga yung antas ng edukasyon ng Pilipino eh. Putya nga masyado niyo namang ginagawang tanga katulad niyo yung mga kababayan niyo eh. Nakalimutan daw niya kung nakita niya si Trillanes doon. Basta yung dalawa daw, natatandaan niya yung dalawang taga-ICC. Ang galing naman. Yung dalawang taga-ICC, hindi mo kilala, natandaan mo. Yung tao na nagdala dyan, nakilala mo, hindi mo na maalala. Anak ng tinapay talaga to si Boying. Si Boying, Trillanes, si John Vic Remulla, putang ina lahat, mga sinungaling. Putang ina, nakakadiri bayang Pilipinas, maniwala kayo. Alam mo, sa totoo lang, tangina yung nangyayari rito, mas malala eh. Kesa sa nangyayari sa Iran. At least doon sa Iran, putang ina, kahit papaano, dyan sa mga gerang nangyayari dyan, namamatay sila ng mabilisan. Ito, dito sa atin, puta, pinapatay tayo nito sa sama ng loob eh. Pinapatay tayo ng paunti-unti na itong mga hudas na ito eh. Ay, nako. Ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security Nico. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat ang joint affidavit ng 18. Dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to
a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh, creating a tipping point. Yan muna ang latest. Daming ala. Ang nagigil na gigil. Diyos ko po, sabi ko hirap na sila magsinungaling. Hirap na silang kumbinsihin yung taong bayan. Sa mga pinagagagawa nilang kabalbalan. O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at